Binigyan diin ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim ang kahalagahan ng decommissioning process sa pagtamo ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Ayon sa MILF Chair, hindi naging madali ang pagsasagawa nito. Samantala, inihayag naman ng Peace Panel ng pamahalaan ng kabuhayang ibibigay sa mga nagbalik loob na miyembro ng MILF. Nagbabalik si Elena Luna. Tinawag ni Pangulong Aquino na napakatibay na patunay ng buo at busig na ng MILF sa usapang pangkapayapaan ang ginawang ceremonial turnover ng mga armas at decommissioning ng kanilang mga combatants. Aminado ang MILF na hindi naging madali para sa kanila ang gawin ito. This decision is one of the most difficult decisions we have made so far in more than 4 decades of harsh struggle. We want to show to the world that the MILF will always comply with obligations set forth in signed peace agreements. Today, we say to the world, if you want peace, prepare for peace. This is the start of our preparation for peacetime in the Bangsamoro by taking this serious move of decommissioning. 145 ang mga combatants na voluntaryong sumailalim sa decommissioning. Ayon kay MILF Chair Alhaj Murad Ibrahim, para sa iba, ang mga ito ay numero lamang. Pero para sa kanila, ito ay 145 kwento ng paghihirap at pakikipaglaban mula sa pagiging armadong grupo patungo sa pagiging isang organisasyong politikal na tatawaging Bangsamoro. This decision was held in part by the fact that we know that the President understands and feels what we have been going through, how it is to be under an oppressive regime, to thirst for justice and to have a firm resolve that it should never happen again. We cannot thank President Aquino enough for his unwavering commitment in our partnership to build a truly democratic, peaceful, and safe society in the Bangsamoro. Nasa edad 18 hanggang 10 taong gulang ang mga combatants na nais nang bumalik sa pag-aaral, maging magsasaka o magsimula ng sariling negosyo. 6 na ahensya ng pamahalaan ang nagsama-sama para pagkalooban sila ng socio-economic packages. Ito ang Commission on Higher Education, Department of Agriculture, DSWD, DepEd, PhilHealth at TESDA. Sa kabuuan, 2.4 billion pesos ang inilaan sa 2015 budget upang tiyaking tuloy-tuloy ang implementasyon ng programang ito. At upang masigurong sapat ang pondo para sa mga socio-economic packages na nasa ilalim nito, sa kasalukuyan ding pinag-aaralan ng 2 panel ang posibilidad na pagbuo ng Normalization Trust Fund, alinsunod na rin sa Annex on Normalization. Magsisimula na ngayong Hunyo ang proseso ng kanilang decommissioning. Ang mga combatants na ito ay una lamang sa marami pang bilang na susunod. Alam niyo po, marami pa yan. Libo-libo pa ang mga susunod. Maski na dry run o symbolic pa lamang itong tinatawag natin Phase 1, hindi matatawaran ang intensyon at layunin hiwatig natin. Samantala, ang mga firearms at weapons mula sa MILF ay pag-iingatan ng Independent Decommissioning Body na pinamumunuan ni Ambassador Haydar Burk na dating Turkish representative sa North Atlantic Council ng NATO o North Atlantic Treaty Organization. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Sultan Kudarat, Maguindanao.